Mga kapuso, patuloy po ang bigayan ng ayuda sa mga driver. Ang tanong, maayos na ba ang mga aberya sa distribution? Isinisisi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa listahan na isinumite ng Transport Network Companies o TNCs ang nangyaring aberya sa payout ng ayuda sa Metro Manila noong nakaraang weekend. Napakarami daw discrepancies dahil may mga duplicate ito. Sabi pa niya, humaba ang pila kasi yung mga nakakuha na pumunta pa rin kahit alam nila na nakakuha na sila. Ano ba sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sakaling may discrepancy nga sa listahan at nadoble ang nakuha mong ayuda, ano ba ang sinasabi ng batas? Required bang ibalik gayong di mo naman kasalanan? At paano naman ang mga poster? Well, obviously naman, kuminsan malinaw na bawal ang dobleng pagtanggap ng ayuda. At ito ay magkakaroon ng obligasyon na ibalik ang natanggap. At hindi sapat na sasabihin nyo na hindi nyo kasalanan at bigay lang sa inyo. Sa ilalim ng ating batas, ito ay tinatawag na solutio indebiti sa ilalim ng Article 2154 ng Civil Code. Ito ang obligasyon na magbalik ng kahit na anuman na inyong natanggap na wala kayong karapatan na hingin ito in the first place. Hindi nyo demandable ito. Kasi nga, hindi talaga ito para sa inyo. Mga halimbawa nito, pagkakamali ng bangko na naglagay ng deposit na pera sa inyong bank account. Yung boss ninyong matanda at makakalimutin, binayaran kayo ng sweldo ng 2 beses. Yung nagkamali nga sa listahan ng DSWD at nabigyan kayo ng ayuda ng 2 beses din. Dapat ibalik po yan. Ito ay bahagi ng batas against unjust enrichment. Hindi makatarumang pagpapayaman. Tumanggap kayo ng pera na dapat ay ibigay sa iba. Tumanggap kayo ng pera na hindi naman dapat sa inyo. Tumanggap kayo ng pera na napa sa inyo lamang dahil merong pagkakamali. Or even worse, tumanggap kayo ng pera na dahil sa pananamantala o panloloko. Yung mga poster naman na nagkukunwari na beneficiary sila para makatanggap ng ayuda. Maaari itong krimen ng estafa kung tumanggap kayo ng ayuda, halimbawa using a fake name or using fake documents. Ito ay estafa using false pretenses sa ilalim ng Revised Penal Code. Yung pumirma kayo ng mga government document na alam ninyo na peke ang impormasyon na nilagay doon para makakuha kayo ng benepisyo, yung mga halimbawa, fake intake form para sa 4Ps or para sa pagkuha ng PWD card. Ito ay mga kaso ng falsification of public documents. At huwag baliwalain ang mga ganitong kaso, sabi ng DSWD na hahabulin talaga nila ang mga manloloko na ito at kakasuhan talaga. Kapag nahuli kayo, of course, may fine at kulong ang mga kasong to. Maaari din kayong perpetually disqualified na magkaroon ng benepisyo mula sa DSWD. At kapag nag-apply kayo ng NBI clearance, nako, tsak na magkakaroon kayo ng hit at baka mahirapan kayong makakuha ng trabaho na gustong-gusto nyo sana. Tandaan, crime does not pay. Bago gumawa ng hindi nararapat, magdalawang isip. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.